Jesus, my Savior.
Magandang umaga po sa ating lahat. 3 linggo na po tayo na hindi nakikita. Salamat sa technology na meron tayo ngayon. Maski sa ganitong paraan, ay pwede tayo magsama-sama upang siya ay papurihan at sambahin. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos, muli po hinihiling namin yung patnubay at paggabay. Nabuksan mo ang puso at isipan namin na maunawaan na mensahe na nagmumula sa salita mong iniwan sa amin. Patawarin mo rin po kami, Panginoon. Sa mga pagkukulan at pagkakasala namin, hugasan mo kami ng banal dugo mo upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid at mahal sa Panginoon, ako po ay naniniwala na lahat po tayo ay umaasa na isang umaga sa ating pagising. Ang balita sa telebisyon at sa radyo, tayong lahat ay ligtas na sa mapanganib na COVID. Kung magkagayon, tayo ay malaya nang makapupunta sa grocery, palengke, malls, ating opisina at sa church nang wala nang sagabal. Balik na ang beso-beso, balik na ang kamayan, wala nang curfew, social distancing, checkpoints at higit sa lahat, wala nang kinatatakutang virus. Sa kabilang panig po naman, sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, ang Panginoon ay maraming ibig iparating sa atin. At upang siya ay ating marinig, tayo ay pinatigil niya sa ating mga gawain. Pinagsama-sama ang ating pamilya at ikinulong sa ating tahanan. Araw-araw po na ginawa ng ating Panginoon. Palagi ang nating narinig ang salitang sumunod kayo. Sumunod kayo. Sa panahong ito, napakahalaga po ng pagsunod. Ganyan din po ngayon ngayong umaga, ang Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso at nagsasabing, sumunod kayo sa akin. Ang kahilingan pong ito ng Diyos ay mahalagang paraan upang tayo ay Kanyang pagpalain. Tignan po natin ang kwento sa Luke chapter 5 verses 1 to 11 at tignan po natin ang 3 katuruan na nais kong matutunan natin ngayong umaga. Unawain po natin ang mga pangyayari sa buhay ni Simon Peter sa verses 1 and 3 at ito po ang sinasabi. Nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos na siya'y nakatayo sa tabi ng dagatang Genesaret. At nakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, dadapwat at silunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya at hinuhugasan ng kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa at siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan sa daong. Unang katuruan po na nais kong makita natin dito ay ang pagsunod ay walang sukatan. Makikita po natin dito sa verse 3, sa gitnang bahagi, ang mga salitang ipinamamanhik niya dito na ilayo na kaunti sa lupa. Isang maliit na kahilingan kay Simon na gamitin ang kanyang bangka sa kanyang pangangaral. Sa pagsunod po ni Simon sa kanyang kahilingan, maraming tao ang nakarinig sa Panginoon at ito ang nagbigay daan upang makamit nila ang pagpapala ng pagbabagong buhay. Halimbawa po kaya at hindi sumunod si Simon at sinabi niya, Panginoon, hindi mo ba nakikita na ako'y naglilinis ng aking lambat? Hindi mo ba nakikita na ako'y abala? Hindi kita matutulungan sapagkat mangingisda pa ako mamayang gabi. O pwede naman sabihin niya sa Panginoon, bakit hindi na lang iyong bangka? Tumingin ka sa banda roon at may makikita ka pang ibang mga bangka. At huwag na itong sa akin. Kung si Simon po ay tumanggi sa kahilingan ng Panginoon, hindi niya naranasan ang pinakamahalagang pagkakataon ng pangingisda sa buong buhay niya. Subalit sa ginawa niyang pagsunod, iniayos ng Panginoon ang isang milagrong hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Tandaan po natin mga kapatid at mahal sa Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon sa atin
ay bunga ng ating pagsunod sa maliit na bagay na maluwag at taos sa ating mga puso. Ang Panginoon po ba ay may nais ipagawa sa atin na sa palagay ninyo ay maliit lamang at walang halaga? Ang pagsunod po ay walang sukatan. Sa maliit o malaking bagay, ang mahalaga po ay ang pagsunod. Pangalawa po na nais kong matutunan natin, ang pagsunod ay nagbibigay ng kabutihan sa iba. Muli po, ang pagsunod ay nagbibigay ng kabutihan sa iba. Sa unang pagsunod po ni Simon, nakita natin ang kabutihang idinulot nito sa mga tao. Nakita at narinig nila ang Panginoon. At ito din po ay naging daan upang ang Panginoon ay hindi mahirapan sa kanyang pangangaral sapagkat siya nakaupo doon sa bangka ni Simon habang siya ay nagtuturo at nagbabahagi ng daan ng kaligtasan. At sa pagtatapos po ng pangangaral ng Panginoon, kinuusap niya si Simon at ganito po ang sinasabi niya sa verses 4 and 5. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Mga kapatid, sa madaling salita, binibigyan din ni Simon sa Panginoon, Lord, magdamag na po kaming ng isda at umuwi kaming walang nahuli. Marahil sa kanyang kaisipan ay pagod na kami at wala pa kaming tulong. At tumanda na ako sa pangingisda at alam ko ang galaw ng tubig. At lalo't higit sa mga oras na ito, paano kami makakahuli ng isda? Napakaliwanag, tirik na tirik ang araw. At ang mga isda ay nasa kailaliman na ng karagatan at hindi kayang abutin ng aming mga lambat. Doon po sa pagkakataong iyon ay naroon at nakikinig ang mga kasamahan ni Simon sa pag-uusap nila ng Panginoon. At marahil sa kanila ring mga kaisipan ay imposible ang nais na mangyari ng Diyos. Tirik na tirik ang araw. Maliwanag na maliwanag. At marahil sa kanilang kaisipan ay nasabi rin nila, a young rabbi whom they were sure knew nothing about fishing was telling Peter, the master, the ace, the CEO of Shoreline what to do. Sa mga oras pong iyon ay medyo natukso si Simon na hindi sumunod. Subalit hindi po nagtapos ang verse 5 at sumagot si Simon at sinabi, dadapwat sa iyong salita, iuhulog ko ang mga lambat. Ang tugon pong ito ni Simon ay nagpapakita ng kanyang habang buhay na pananalig sa Panginoon. Dadapwat sa iyong salita, iuhulog ko ang mga lambat. Friends, obedience to the Lord means absolute surrender to doing God's will. Sa pagsunod ni Simon, ipinakita ng Panginoon ang kanyang dakilang kapangyarihan, kamangha-mangha na maski ang mga isda na sa kailaliman ng karagatan ay kanyang napasunod at pumunta sa ibabaw at pumasok sa kanilang mga lambat. At dahil doon sila po ay nagulat sa kanilang nahuli sapagkat hindi lamang isang bangka ang napuno, ngunit 2 bangka. Mga kapatid, ito po ay pagpapakita ng kabutihan sa pagsunod sang-ayon sa verses 6 to 9. At ito po ang sinasabi. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda. At nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong, ano pat sila ay nagpasimulang lulubog. Dadapwat na makita ni Simon Pedro ay nagpaterepa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipang kilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang mga nahuli. Mga kapatid, ang pagsunod po ni Simon ay nagdulot ng milagro at pagbabago sa buhay na hindi lamang ng isang mangingisda,
kundi sa buhay ng iba pa niyang kasama at mga taong sumunod sa Panginoon na binabanggit doon sa verse 1 na kung saan ang sabi, nangyari nga na samantalang sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos, naniniwala po ako na lahat tayo ay nais makatanggap ng ganitong pagpapala sa Panginoon. At tulad ni Simon, tayo ay sumunod at ang kapalit ay kabutihan sa bawat isa sa atin. And the third and the last, ang mayamang pagpapala ng pagsunod. May pagkakataon na po ba sa buhay ninyo na kayo ay nakinig at sumunod sa Panginoon? O kaya naman po kayo'y nakinig subalit hindi sumunod? Sa dalawang tagpo pong ito, ano ang nangyari sa inyo? Tingnan po natin ang dalawang huling verses sa 10 and 11 kung saan makikita natin kung paano niya ipinahayag ang mayamang pagpapala ng pagsunod. Verse 10, at gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. You will be fishers of men. Sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sa pamamagitan po ng tatlong salitang iyon, tayo ay kanyang tinatawag at sinasabing, pwede ninyo akong pagkatiwalaan, hindi kayo dapat mag-alala, hindi ko kayo ipapahamak, kasama ninyo ako sa lahat ng panahon. At sa verse 11 po, at ito naman ang sinasabi, at nang may sadsadan nila sa lupa ang kanilang daong, ay iniwan nila ang lahat at ang sisunod sa Kanya. Pansinin po natin ang huling bahagi. Iniwan nila ang lahat. Iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Sa madaling salita, sinasabi niya, ako lang ang kailangan ninyo. Iwanan ninyo ang lahat ng nakaraan. Humakbang kayo ng pasulong at ipagkakaloob ko ang inyong pangangailangan at hindi ko kayo pababayaan. Sa pamamagitan po ng mga salitang ito, sinasabi niya sa atin, bayaan ninyong ako ang umakay sa inyo sapagkat alam ko ang tamang landas. Lumakad kayo sa aking likuran, magtiwala kayo, alam ko ang daan sa pagtatagumpay. Katulad ni Simon, dapat nating pahalagahan ang pagsunod sa Diyos ay ang pinakamabuti nating dapat gawin. Nakita natin ang buong pangyayari sa buhay ng mga mangingisda. Sa pagsunod nila, natamo nila ang tagumpay. Sa pagsunod nila, sila'y pinagpala. Sa pagsunod nila, ang Panginoon ay kanilang naluwalhati. At lalo higit sa pagsunod nila sa Panginoon ay naipahayag nila ang paggalang at pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, sa marami pinagdadaanan natin ngayon, ang Diyos po ang nangako na hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Kung tayo lamang ay magtitiwala at susunod. Nais ko pong iwan sa inyo minsan na isang awitin at sa aking pong pagbasa ay awitin ninyo ng tahimik sa inyong mga sarili. Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dalangin ko po, mga kapatid, na naging malinaw sa atin ang kahalagahan ng pagsunod at ang Panginoon nawa ay nangusa po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, bago po ako magtapos sa panalangin,
ay nais ko pong manawagan sa bawat isa sa atin na sa panahong ito, mahalaga din po ang sumunod tayo sa mga ipinag-uutos sa atin ng pamahalaan. Maliit man o malaki, kung susunod tayo, ay mabibigyan natin ng iba. Hindi nakakalat ang karamdaman na lumalaganap at kung susunod tayo, ang tagumpay ay ating makakamtan. Manalangin po tayo. Muli po, Panginoon, kami sumasamo sa iyo. Nailigtas niyo po kami sa COVID-19 na ito at kami bilang isang sambahayan at kaming lahat, 10 ng aming mga mahal sa buhay, ay lukuban mo ng balang dugo mo, ay tago mo kami sa likod niyang krus sapagkat walang bahagi sa amin ang sakit na ito. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo at katapatan mo. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May the love of God be above you to overshadow you, beneath you to uphold you, before you to guide you, behind you to protect you, and be close to you to make you able for all things and to reward your faithfulness with the joy and peace which the world cannot give, neither can take it away. Through Jesus Christ our Lord, to whom we are giving back all the glory, all the praises, and the honor. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.